of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025, Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi araw ng Linggo, ika-6 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Ikinagalak ni Antipolo Bishop Ruperto Santos ang desisyon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na gawing national shrine ang Diocesan Shrine and Parish of St. Therese of the Child Jesus sa Mayamot, Antipolo City. Sa isinagawang 130th Plenary Assembly ng CBCP no ika-5 ng Hulyo sa Anda, Bohol, nagkasundo ang mga obispo na gawing pambansang dambana ang nasabing simbahan. Ayon kay Bishop Santos, bukod sa titulo, kaakibat ng pag-angat ng estado ng simbahan ang mas malawak at malalim na misyong gagampanan na makatutulong sa paglago ng pananampalataya ng mga Pilipino. Sinabi ng obispo na layunin ng pag-angat ng simbahan bilang national shrine na mas mapalawak ang misyon ng St. Therese sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang ikalawang national shrine ng Diocese of Antipolo na ayon sa obispo na panibagong simula ng pagpapatatag ng debosyon ng mga Pilipino at higit na maipalapit sa Panginoon. Pangunahing batayan sa national shrine status ay dapat na naitalang diocesan shrine ng isang simbahan na may matatag na paghuhubog sa pananampalataya. Ang mga national shrine ay kinikilala batay sa kahalagahan sa kasaysayan, kultura at higit na espiritual na aspekto ng lipunan. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. My word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig. Nandito na naman po tayo sa ating programang Ang Biblia ngayon. Si Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia PH. Kumusta na po kayo? Sana po ay ligtas kayo sa nakaraang bagyo. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Hulyo at napakarami po ng mga kapistahan ngayong buwan na to. Nung nakaraang July 3 ay kapistahan ni Santo Tomas ang Apostol. Sa July 11 naman po si Saint Benedict. July 16, Our Lady of Mount Carmel. July 22, si Saint Mary Magdalene. At sa 25 naman, si Saint James o Santiago, another apostle. Natutuwa po ako dahil ngayong gabi ay tatalakayin natin ang isa sa mga santong ipinagdiriwang natin ngayong buwan, si Santo Tomas. Sa tulong po at pangunguna ng ating Direktor ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, si Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Ado.
Magandang gabi, Sister Rose. Magandang gabi, mga kapanalig. Narito na naman tayo sa isang oras ng pagninilay sa salita ng Diyos. At ayun nga po, ang ating pagninilayan ngayon ay ang buhay ni Santo Tomas Apostol at ang kanyang katauhan na totoo namang mahalagang larawan para paigtingin o palalimin ang ating pananampalataya. Kaya kung nasaan po man kayo ngayon, inaanyayahan po namin na samahan nyo kami sa ating pagninilay upang palalimin natin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagninilay sa kanyang mga salita. Upang totoo pong tayo ay makapasok at makapagnilay ng malalim sa gabing ito, tawagin muna natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pambungad na panalangin na pangungunahan ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, araw-araw mo kaming binibigyan ng panibagong buhay at pinupuno ito ng mga grasyang kailangan namin. Maraming salamat po sa lahat ng inyong biyaya. Pinagtibay mo ang pananampalataya ni Apostol Santo Tomas sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Ipagkaloob po ninyo sa amin na lubos at walang pag-aalinlangang pananampalataya kay Hesukristo, aming Panginoon at aming Diyos. Buksan nawa ng banal na Espiritu ang aming puso at diwa upang ang aming pananampalataya ay hindi kailanman matagpo ang kulang sa inyong paningin. Sa pamamagitan niya na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan, Ipanalangin mo kami. Santo Tomas, Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. There's an empty space in your distant gaze, and you may look away, the void still stays. There's a hollow part in your weary heart, and though you try again, no smile can hide your pain. Fear not the night within, that's where my light begins. So you may one day see my face. Only I can fill your days. There's a raging storm in your broken soul, and how you wish away your troubled days. There's an open door at your deepest core, and though you lose your way, you'll still come home someday. Fear not the noise within, that's where my voice begins. So you may one day hear
song. Only I can still your storms. There's an empty room, there's a hidden wound, this heart that burns for you, if only you knew. You're the missing part in my yearning heart, and I will stay around until the day you're found. May this my whispered song lead you to come back home, till we're no longer far apart. Then will your laughter fill my heart. Lahat ng bagay ay lumalala kapag wala kang ginagawa. Idaan sa daan, Idalite Herbal Tea na yan, Idalite Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw, ay, napapasigaw, daliri sa paa at kamay, sakit na, napapaan. Nandito ang Turmeric Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmeric Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia Ngayon. At totoo po, nung isang linggo ay pinagdiwang natin yung kapistahan ng ating paksa ngayon, si Santo Tomas Apostol, noong July 3. Kaya nga po ang ating topic ay sugat ng pag-aalinlangan, sapagkat ayun yung larawan na ibinigay sa atin ng Ebanghelyo sa araw na yon. At ito'y pagninilay sa katauhan at buhay ni Santo Tomas Apostol. Sana po ay hawak ninyo ang inyong mga Biblia. Ang ating pong pagninilayang Ebanghelyo ay yung Ebanghelyo nung araw ng pagdiriwang ng kanyang kapistahan, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, talata 24 hanggang 29. John chapter 20, verses 24 to 29. At ang ating pong question sa ating reflection ngayong gabi, lahat po tayo ay may karanasan nito. Anong karanasan sa buhay mo ang nakikita mong paglalakbay mula sa pag-aalinlangan patungo sa pananampalataya? Katulad ni Santo Tomas Apostol, no, tayo rin ay may pag-aalinlangan, ngunit dahil sa tulong ng Diyos ay dinala tayo sa pananampalataya. Sana po ipadala ninyo ang inyong mga sharing o ang inyong reflection sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. At ngayon po, bago tayo magpatuloy, balikan po muna natin yung paksa na tinalakay natin nung isang linggo sa balik dinig na ibibigay sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Ang naging topic po natin nung nakaraang linggo ay minahal niya tayo, o dilexit nos, pagninilay sa kabanal-banalang puso ni Jesus.
At pinilayan natin din yung Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 15, verses 3 to 7. Ang reflection question ay, anong bahagi sa buhay mo kung saan totoong naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos? At hiningan po tayo ng isang pangyayari para ma-share natin. Ang dilexit nos, na ang ibig sabihin ay minahal niya tayo, ang huling encyclical na isinulat ni Pope Francis. Inilathala ito noong October 24, 2024 sa ika-350 anibersaryo ng pagpapakita o apparition ng mahal na puso ni Jesus kay Santa Margarita Maria Alacoque. Tinalakay ng dokumento ang human and divine love of the heart of Jesus Christ. Binigyan din nito na nagmamahal si Kristo sa atin ng walang pasubali at walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Hindi lamang ito isang pakiramdam, kundi konkretong realidad na ipinakita ni Jesus sa pamamagitan ng gawa at pagsasakripisyo. Sabi ni Pope Francis, mahalaga na magkaroon ng personal na relasyon kay Jesus. Makikita sa pag-uusap, pagmamahal, pagtitiwala at pagsamba. Dahil tinatawag tayong maging kaibigan, mga kaibigan ni Jesus. Binibigyan din ng dilexit nos na nararanasan natin ang ating misyon na ibahagi si Kristo sa pakikisama natin sa ating komunidad at sa buong simbahan. Mahalaga ang pagmamahal sa ating mga kapatid sa komunidad para mapanatili ang ating pakikipagkaibigan kay Jesus. Nagkakaroon tayo ng kakayahang ganap na iwanan o iabando ng sarili natin sa puso ni Kristo at doon nakakatagpo tayo ng pahinga, ginhawa at lakas. Bilang buod, sabi ni Father Ado, ang dilexit nos ay nakatuon sa walang pasubaling pag-ibig ni Kristo na nag-aanyaya sa atin na palalimin ang ating personal na relasyon sa Kanya upang pagnilayan ang Kanyang puso bilang simbolo ng Kanyang pag-ibig at isabuhay ang pagmamahal na iyon sa komunidad at paglilingkod. Alam niyo po, kung gusto po ninyong mabasa ang librong Dilexit Nos, inilimbag po namin ito ng Paulines Publishing House at available po ito sa mga Paulines Media Centers at online sa paulines.ph o sa Paulines Publishing sa Lazada. Yan po. Kaya kung gusto po ninyong mapakinggan yung buong episode nung nakaraang linggo sa Facebook pages ng nasa DZRV 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Ngayon po, pakinggan na natin si Father Ado sa ating napakagandang paksa ngayong linggo. Father? Maraming salamat, Sister Rose, sa pagbabalik dinig sa nakaraan nating paksa, Dilexit Nos. At ngayon naman po ay ating pagninilayan si Santo Tomas Apostol. Ang pangalang Tomas ay galing sa Aramaikong Taoma at sa Hebreo naman ay Taam. Sa Griego ito ay tinranslate na Didymus. Kaya nga sa Biblia, sa mga ebanghelyo, lalo na sa ebanghelyo ni San Juan, ang tawag sa kanya ay Tomas na tinatawag na Didymus. At yung Taoma, Taam at Didymus ay literal na pagsasalin sa salitang kambal. Kaya si Santo Tomas ay kinikilalang kambal. At sabi sa tradisyon, may kakambal siyang isa pang tao o kanyang kapatid. Ngunit malalim yung simbolismo ng salitang kambal sa ebanghelyo. Si Santo Tomas ay makikita natin lalo na sa ika-4 na ebanghelyo sa ebanghelyo ni Juan, sa John chapter 11, siya yung buong tapang na sinasabing sasamahan daw si Jesus, upang mamatay kasama ni Jesus dahil gustong bumalik ni Jesus sa Judea, dahil nung mga panahon na yon ay pinagtatangkaan na yung kanyang buhay. Sabi ni Santo Tomas, halina kayo, sabi niya sa ibang mga alagad, at sumama tayo sa kanya, at para mamatay din tayong kasama niya, para bang buong buo yung kanyang loob.
Isang mahalagang tagpo rin sa Ebanghelyo sa John chapter 14, no? Ito yung sikat no na talata o na kapitulo sa Ebanghelyo, no, na sabi ni Jesus, ako ay aalis. Sabi ni Santo Tomas, sabi niya, Panginoon, hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? At ito yung famous verse na sinabi ni Jesucristo, I am the way and the truth and the life. Ngunit ang pinagninilayang nating ebanghelyo ngayon, yung ebanghelyong ginamit nung Webe sa kapistahan ni Santo Tomas, yung John chapter 20 verses 24 to 29, ito yung pagkakataon na muli nang nabuhay si Jesucristo at nagpakita sa mga alagad. Ngunit wala si Tomas nung araw na yun. Kaya makalipas ang 8 araw, kailangan bumalik ng ating Panginoong Jesucristo, no, para balikan si Tomas, sapagkat si Tomas ay ayaw maniwala. Sabi niya, hanggat hindi ko na ipapasok ang mga daliri ko, no, sa butas ng kanyang sugat sa kamay at paa at sa kanyang sugat sa tagiliran, hanggat hindi ko nahawakan, ay hindi ako maniniwala. At ito yung talata o yung verses na ebanghelyo na naglagay ng titulo, no, kay Santo Tomas na Tomas Alinlangan o Doubting Thomas, no? Mahalaga ito sa ating pagninilay ngayon, no, sapagkat bakit ba nagdududa si Santo Tomas, no? At dito ay maiugnay natin yung kanyang pangalan na kambal, no? Sapagkat sinasabi ng mga ama ng simbahan, sa Biblia merong 2 kambal sa lumang tipan, no? At ito ang magkapatid na si Esau at si Jacob, no? Si Jacob, no? Mababasa natin ito sa Genesis chapter 25, 24 to 28. At palagi silang naglalaban. No, sa sinapupunan pa lamang ng kanilang ina ay talagang naghihilahan na raw sila, no, nagbubuno. At sabi ng mga ama ng simbahan, no, at yung mga ibang nagbigay ng komentaryo, itong pagbubuno ng kambal sa loob ng kanilang ina ay pwede natin sabihin expression, no, o pagpapahayag ng paglalaban sa loob ng tao. Paglalaban sa loob ng tao, parang isang tao ka, ngunit may 2 taong naglalaban sa iyong loob, no? At ito nga yung sinasabi ng mga ama ng simbahan na itong pagiging kambal ay palaging meron ang bawat tao. Ibig sabihin, si Tomas ay iisang tao, ngunit may kambal na pagkatao. Maaari nating sabihin mayroong dichotomy o may pagiging hati sa kanyang loob. Hati ang kalooban, hati ang puso, no? Ang tawag dito ay dichotomy. Sabi ng isang ama ng simbahan, no, si Saint Irenaeus ng Lyon ng Francia, sabi niya, the twin is inside of us all. Sabi niya, itong pagiging kambal ay nasa atin lahat. Sapagkat yung labanan, yung pagiging hati ay ito ay karanasan ng tao, nararanasan nating lahat. Minsan may gusto ka ng paniwalaan pero parang may kumukontra, may naglalaban sa iyong kalooban. Kaya nga makikita natin ang isang taong nag-aalinlangan, ang isang taong nagdududa ay sapagkat hati pa yung kanyang kalooban, hati yung kanyang isip o ayaw niya pang buong-buong maniwala, no? Kaya nga hindi lamang pangalan na kambal ang nakay Santo Tomas, kung hindi yung katauhan ng isang kambal, no? Katauhan na may kambal na pagkatao, isang taong hati, isang taong bahabahagi, no? Makikita natin sa mga Christian literature merong tinatawag na Gospel of Thomas, no? At mahalaga ito, sabi ni Pope Benedict XVI nung nagbigay siya ng audience at tinalakay niya yung paksa patungkol kay Santo Tomas. Sabi niya, mahalaga itong Gospel of Thomas, bagamat hindi ito kasama sa Biblia, ito ay Kristiyanong literatura kung saan maaari nating basahin at makita natin din yung kahalagahan, no, na sinasabi nito patungkol sa Kristyanismo. At ngayon ito nga ay naka-attribute, no, pinangalan kay Tomas, at maganda may mga bahagi rito, no, sa Gospel of Thomas na nagsasabi nung pagiging hati ni Tomas, no? Kasi sinabi rito halimbawa sa Gospel of Thomas number 11, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, when the two of you become one.
Ibig sabihin parang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa tao na may dalawang tao sa iyo, o may dalawa kang buhay, o may dalawa kang puso sapagkat ati ang iyong puso. Isang araw kapag itong dalawang ito ay naging isa na, ibig sabihin nabuo na, isa ka ng buong tao, isa ng buong puso, papasok ka sa kaharian ng Diyos. Nasa Gospel of Thomas number 11 at Gospel of Thomas number 22. At makikita natin na si Tomas, kung titignan natin, bakit ba siya hati? At yung ebanghelyo nga natin na pinagninilayan ngayon, makikita natin na yung pagiging hati ni Tomas. Kasi nung gabi na nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo, wala siya ron. Ang ibig sabihin, si Tomas ay bahagi ng komunidad ng mga apostol, ngunit absent siya dahil may iba pa siyang buhay sa labas. No? Pwede nating sabihin, kaya wala siya noon. No? Ang isang taong hati ay isang taong may iba't ibang buhay. No? Maaring pwede nating sabihin na nangyayari ito sa ating simbahan din. No? Halimbawa, may mga taong bahagi ng simbahan, nabubuhay sa pananampalataya, ngunit yung ibang bahagi ng kanyang buhay ay nabubuhay sa kamunduhan. No? Ito yung pagiging hati, no, na sinasabi natin na karanasan ni Tomas at karanasan nating lahat. No? Kaya nga makikita natin bakit nag-aalinlangan si Tomas. No? At mahalaga yung sinabi ni Tomas, hanggat hindi ko nahawakan yung kanyang sugat, hanggat hindi ko napapasok yung aking daliri sa butas ng kanyang mga sugat. At ito ay binigyang diin, no, ng maraming komentaryo sa tradisyon ng simbahan, yung sugat. Ang ibig sabihin, gusto niyang mahawakan yung sugat ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang totoong sugatan ay si Tomas. At alam naman natin ito, mga kapanalig, di ba? Ang tao na ayaw nang magtiwala, ayaw nang maniwala, ayaw nang umasa, ito yung taong nasaktan. Mga nasirang pangako, no, mga nasirang ugnayan, mga nasirang relasyon, kaya ayaw nang magtiwala ng tao dahil nagkaroon ng sugat. At yung taong hati, yung taong dalawa ang pagbahagi ang kalooban, ito yung taong may pinagdaanan na sugat. At ito yung pag-uusapan natin mamaya, no? Ang sugat ni Santo Tomas, larawan ng sugat natin lahat. No? Kaya sana nga magpadala kayo ng inyong mga reflection, mga kapanalig, no, sa ating paksa ngayon. Anong karanasan sa buhay mo ang nakikita mong paglalakbay mula sa pag-aalinlangan patungo sa pananampalataya? No? Katulad ni Santo Tomas, nag-alinlangan ngunit dinala sa pananampalataya. Padala nyo ang inyong sharing sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig ang ating Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo, mga kapanalig, sa ating programang Ang Biblia ngayon. Ang pinag-uusapan natin ay si Santo Tomas, Apostol. Tomas, ang ibig sabihin ay kambal. Hindi lang siya kambal dahil may isa pang taong kakambal niya, ngunit sinasabi sa tradisyon na siya ay kambal dahil sa loob ni Santo Tomas ay may dalawang tao. Ibig sabihin,
isang taong hati, no, isang taong bahabahagi, at mahalaga yung salitang sugat. Sapagkat yung taong hati, yung taong bahabahagi, nag-aalinlangan at ayaw ng maniwala at manampalataya ay dahil siya ay sugatan, no? At kung iisipin natin, bakit ba sugatan si Tomas, no? Makikita natin itong mga apostol ay iniwan nila ang lahat. O si Tomas, sila Pedro, iniwan nila ang lahat at 3 taon ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, nilagay na nila yung buhay nila ron. No, katulad ni Tomas, no? Ngunit nung nakita nilang namatay ang ating Panginoong Jesucristo, parang gumuho lahat yung pangarap nila, no? Parang nawala yung kinabukasan nila, nawala ng pag-asa. Maaari nating sabihin na ito ay isa sa malalim na sugat na dala ni Tomas. Kaya nung sinasabi ng mga ibang apostol na nakita namin ng Panginoon, napakalalim ng sugat at ayaw niya nang maniwala, no? At ito'y karanasan ng maraming tao, no? Maraming tao ang ayaw ng manampalataya sa Diyos dahil sa mga mabibigat o masasakit na nangyari sa kanilang buhay. Meron nga akong kakilala, no, ayaw nang maniwala sa pag-ibig, no, dahil paulit-ulit nawasak yung kanyang puso dahil totoo siyang magmahal ngunit siya ay pinagtaksilan. At pag sinabi mo yung salitang pag-ibig, ayaw ko nang maniwala. Ito isa lamang sa mga halimbawa, mga kapanalig. At lahat tayo ay may dinaan ng mga masasakit na pangyayari sa ating buhay na pwede nating sabihing sumugat sa atin. Kaya minsan, mahirap maging isang buong puso yung ating pagbibigay ng ating sarili o yung ating paniniwala. Palaging mayroong pagkakahati-hati. No? Kaya nga, nahihirapan ng tao na magdesisyon, no? Sapagkat merong 2 tinig, no, naglalaban sa kanyang loob. At ito nga sinasabi ng mga ama ng simbahan, no? Sabi ni Saint Irenaeus of Lyon, that the twin is in each one of us. Nasa loob daw natin itong kambal na pagkatao na naglalaban dahil may dinanas tayong sugat, no? Ngayon, ayun nga yung kalagayan ni Tomas, maaari nating sabihin na kalagayan din nating lahat. Ngunit kung maaalala ninyo mga kapanalig, itong ebanghelyong pinagninilayan natin, ito rin ang ebanghelyo sa Divine Mercy Sunday. No, nung bumalik ang Panginoong Jesucristo at sinabi kay Tomas, Tomas, hawakan mo na yung sugat. Ipasok mo na yung daliri sa aking mga kamay, sa butas ng aking mga kamay. Makikita natin na sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, ayaw niyang iiwan si Tomas sa ganong kalagayan ng pag-aalinlangan sapagkat yung ibang mga apostol ay nakalaya na. No? Nakita na nila ang Panginoong Jesucristong muling nabuhay, tanging si Tomas ang naiwanan. At dahil nga divine mercy, no, napakalaki ng habag ng Diyos, ayaw ng Panginoon na may naiiwan sa pag-aalinlangan. No, kaya sabi niya, Tomas, hawakan mo ang aking sugat. Ipasok mo ang iyong mga daliri sa butas ng aking mga kamay. No? At mahalaga ito mga kapanalig para sa ating lahat. Sa habag ng Diyos, ayaw niya tayong iiwang sugatan. Ayaw niya tayong iiwan sa pag-aalinlangan. Gusto niyang maglakbay tayo sa pag-aalinlangan patungo sa pananampalataya. Sa ebanghelyo ay hindi naman sinabing hinawakan ni Tomas yung sugat, no? Pero ang maganda, pag binasa natin yung mga ama ng simbahan, halimbawa si San Agustin, sabi niya ron sa sermon niya, no, sa homilya niya sa Ebanghelyo ni San Juan, sabi ni San Agustin, Thomas saw and touched the man, and acknowledged the God whom he neither saw nor touched, but by the means of what he saw and touched, he now put far away from him every doubt and believe the other. No? At mahalaga ito. No, nung hinawakan daw, sabi ng ama ng simbahan na si San Agustin, hinawakan ni Santo Tomas yung sugat ng Panginoon. At pinagaling nung pagkakahawak niya sa sugat yung kanyang pagdududa. At isa sa gustong-gusto ko, pagka, alam ninyo mga kapanalig, kapag kaming mga pare, mga religious sisters, sila Sister Rose, meron kaming tinatawag na Liturgy of the Hours na dinadasal namin, no, 7 times a day. No, at isa sa mga panalangin ay yung tinatawag na Office of Readings. Yung Office of Readings, meron yung Salmo at meron 2 long readings, isa sa Scripture at isa sa Fathers of the Church. Nung kapistahan ni Santo Tomas, ang Fathers of the Church ay si Saint Gregory the Great, no? At maganda yung sinabi niya. No, sabi ni Saint Gregory the Great,
in touching the wounds of his master's body, it heals our wounds, no? It heals our wounds of disbelief. The disbelief of Thomas has done more for our faith than the faith of the other disciples. As he touches Christ and is won over to belief, every doubt is cast aside and our faith is strengthened. So the disciple who doubted then felt Christ's wounds becomes a witness to the reality of the resurrection. No, magandang sinabi rito, parang sinasabi ni St. Gregory the Great, nung hinawakan ni Tomas yung sugat ng Panginoon, pinagaling yung unang-una yung sugat ni Tomas. No, yung malalim na sugat sa kanyang kalooban, pero pinagaling din ito yung sugat natin. Kaya nga, merong awit, no? May mga away, mga Christian song na palagi nating naririnig, yung hide me in your wounds. No? Palaging sinasabi, minsan nga sa mga panalangin, mga kapanalig, napakagandang isama nito. Panginoon, marami kong nararamdamang sakit sa kalooban, sakit sa kaluluwa, sakit sa puso, itago mo ako sa iyong mga sugat. At kung hinawakan ni Tomas yung sugat ng ating Panginoon, ang ibig sabihin, hindi na masakit yung sugat. No? Yung taong muling nabuhay, totoo may sugat siyang daladala pero hindi na masakit. Parang ayun yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo kay Santo Tomas at ayun yung gusto niyang gawin sa atin. No, na totoo marami tayong sugat sa buhay. Malalalim na sugat na masasakit dahil sa nagdaan nating kasaysayan. Ngunit kung mahahawakan natin yung ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay, yung mga sugat na yun ay hindi na masakit. Kung hindi magiging testimonya, no, o testigo, no, na tayo rin ay nakabangon na, no, doon sa masakit na nakaraan, sa masakit na pangyayari. No, kaya napakagandang pagnilayan itong buhay ni Santo Tomas sapagkat ang buhay niya ay para sa ating lahat. No, isang taong kambal sapagkat siya ay hati, ngunit binuo nung pagbabalik ng Panginoon at kinatagpo siya at nasaksihan niya kung paano ang Panginoong muling nabuhay ay may sugat ngunit hindi na masakit. Di ba? Ito tayo mga kapanalig. Di ba? Minsan kapag napag-usapan yung nakaraan, nakakaramdam pa tayo ng sakit eh. Di ba? Ang ibig sabihin nun, hindi pa magaling yung sugat. O kaya naman, may taong talagang matindi o mabigat yung ginawa sa atin, kapag narinig natin yung pangalan, may sakit pa rin, may kirot pa rin. No? At alam natin itong mga ganitong karanasan. No? Kapag napag-uusapan, no, kapag nabanggit, may sakit, no? O kapag yung gunita natin, yung alaala natin ay bumalik doon sa pangyayari, masakit pa rin. Na itong katauhan ng ating sa apostol Santo Tomas ay paanyaya, no? Na maaari, no, posible na gumaling ang ating mga sugat, no? Posible na maniwala tayong muli. Maniwala tayong muli sa pagkakaibigan, maniwala tayong muli sa pagmamahal, maniwala tayong muli sa pamilya, maniwala muli tayo sa Diyos. Sapagkat may kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na pagalingin ang ating mga sugat. Kaya nga, inanyayahan ni Jesus, hawakan mo yung sugat ko. Parang inaanyayahan niya tayong lahat, no? Hawakan mo yung mga sugat ko. Sabihin natin, Panginoon, itago mo ako sa iyong mga sugat. Kaya nga, sa tradisyon ng simbahan, pagkatapos magamot o matapos maghilom ng pag-aalinlangan ni Santo Tomas, siya ay nagmisyon at siya ay napunta sa India. No, siya ang apostol ng India. No, yung mga Indian people, no, pag kinausap natin, napakalaki nung pagrespeto, nung pagpaparangal nila kay Santo Tomas, no? At si Santo Tomas, na isang tao nag-aalinlangan, ay naging buo at buong-buong ibinigay niya yung buhay niya para ipahayag yung mabuting balita. Buong-buong ibinigay niya yung buhay niya hanggang siya ay maging martir. No, sa India may ibang ang tradisyon, no, siya ay hinati sa dalawa. Ibang tradisyon, yung iba naman siya ay sinibat ng sibat, no? Makikita natin na si Santo Tomas na hati, bahagi ay nabuong muli. At nung nabuo siyang muli, buong buhay, buong puso, buong lakas, buong pananampalataya, inalay niya lahat sa Panginoon. No? Sana mga kapanalig, magbahagi kayo. Alam namin na may karanasan kayo ng mga sugat sa inyong buhay, kaya nag-aalinlangan na kayo. Ayaw nang magtiwala, ayaw nang maniwala. Ngunit katulad ni Santo Tomas,
binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maglakbay mula sa pag-aalinlangan patungo sa pananampalataya. No? Sana po ay ipadala ninyo ang inyong sharing sa ating text line dito sa istasyon 0918-837-4827 at sa ating comment section sa Facebook Live. No? Mamaya rin po ay aanyayahan natin si Sister Rose, no, na magbahagi dito sa ating paksa at habang hinihintay namin yung magaganda at malalalim ninyong reflection. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ang kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ngayon po mga kapanalig, nananabik na aming pakinggan ang inyong mga sharing. Ngunit bago po iyan, anyayahan natin si Sister Rose. Baka mayroon siyang may ibabahagi patungkol sa ating paksa ngayong gabi. Sister Rose? Father, siguro mag-share lang ako yung experience ko mismo. Yung kasi sabi mo nga, yung experience ng pag-aalinlangan o duda. Kasi nagkaroon ako ng, nung ako ay junior profess, nagkaroon ako ng krisis sa bokasyon at tinanong ko sa sarili ko tinanong ko ang Panginoon, ito ba ay talaga bang gusto mo ko na mapunta dito sa kumbento o ako lang ang may gusto na maging madre ako. Tapos, tanong ko, niloloko ko lang ba ang sarili ko? Baka naman wala talaga akong bokasyon. Kaya isang araw, imbis na umupo ako doon sa mismong lugar ko, sa chapel, doon lang ako sa likod umupo at hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi talagang balisa ako na hindi ko alam kung ano ba ang gusto ng Diyos sa akin. So, pero nagkomunyon ako, pero pagkatapos ng misa, may lumapit sa akin na isang madre at nagsabi na darating daw yung crew ng Family Rosary Crusade at i-interviewin ako. Marami po kaming i-interviewin, pero isa ako dun sa i-interviewin. Tungkol sa aking bukasyon at sa misyon ng Daughters of St. Paul. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ako makatanggi, pero alam ko wala akong masasabi. Pero dumating na yung crew, nag-interview sila, at sa totoo lang po talaga, hindi ko alam kung ano yung sinabi ko, ano yung sinagot ko dun sa mga tanong nila. After 1 week, ipinakita na po. Ano po ito yung sa Family Rosary Crusade ni Father Peyton noon. After 1 week, pinakita na sa TV. Habang pinapanood namin yung program, yung episode nila, at nakita ko yung sarili ko at napanood ko, narinig ko kung ano yung sinabi ko sa sagot. Sabi ko, saan ang galing yun? Kasi hindi ko na matandaan. Tapos, naalala ko yung sinabi ng Panginoon na huwag mag-alala kung anong sasabihin dahil ibibigay sa inyo kung ano yung dapat niyong sabihin para magpatotoo sa akin. Alam niyo, totoo po na binibigyan tayo ng salita ng Espiritu Santo. At yun ang naging confirmation ng aking bokasyon. So yung alinlangan ko, talagang may bokasyon ako kung para ako talaga sa Daughters of St. Paul. Habang pinapanood ko yung TV at program ng Family Rosary Crusade, yun yung confirmation. Kahit hindi ako handa, kahit nag-aalinlangan ako, kahit
mahina ako, maraming kasalanan, pinili pa rin ng Diyos na maging bahagi ako ng kanyang misyon. So yun lang po ang may i-share ko sa inyo na mula sa alinlangan, nagkaroon ng matibay na pananalig sa aking bukasyon at sa pagmamahal ng Diyos na totoo, pinili niya ako para maging daughters of St. Paul. Yun lang po. Ay, salamat Sister Rose sa iyong napakagandang pagbabahagi, no? Paglalakbay sa pag-aalinlangan patungo sa pananampalataya, no? Pag po tayong maiskandalo minsan kapag nakikita natin na may ganito tayong mga kalagayan, sapagkat ayun nga yung hindi hintay din ng Panginoon, no, sa atin, no, na humingi sa kanya ng pakikipagtagpo ng tulong upang hubugin tayo at palakasin sa pananampalataya. Ngayon sister, basahin ko na yung ilang mga sharing dito sa ating stasyon, no? Sabi ng ating kapanalig na si Romel Dizon ng San Juan Nepomuceno Parish, Cabiao, Nueva Ecija, sabi niya, sa tulong at awa ng Diyos, di mawawala ang aking pananampalataya kasi ang tunay na lingkod ni Kristo ay malakas ang loob at matibay ang paniniwala, laging gawing hura-huwaran si Kristo. Kapistahan din daw po ni Saint Camillus, Saint Henry at Saint Bonaventure, kasama sila sa buwan ng Hulyo. Salamat po kapanalig Romel ng Cabiao. At ang ating kapanalig na si kapanalig 1068, sabi niya, good evening po. Pwede buwang pakigreet yung kumpari ko, si Marlon Malyari ng happy birthday. No? Happy birthday po, kapanalig Marlon Malyari. Galing po sa kanyang kumparing si Luis Santos ng San Felipe Neri Catholic Charismatic Community na sa Mandaluyong. Sabi naman ng ating kapanalig na si Brother Rafael ng Nabotas, good PM Father and Sister, nung bata pa ako ay pinangarap ko na maging pari. Subalit ayaw ng aking tatay at iba kong kapatid na mawalay ako sa kanila. Nagulo ang isip ko at nag-alinlangan dahil sa aking ambisyon na yon. Ngunit sa bandang huli ay may nag-akay sa akin na pumasok na sa Ministry of the Word, no, na sa kasalukuyan ay nagsiserve sa parokya, siya sa parokya, no, sa kanilang parokya. No, napakagandang kasaysayan din po. Totoo, minsan meron tayong gustong gawin, no, pero maaring tinatawag tayo ng Panginoon sa ibang bukasyon. No? Sabi naman ng ating kapanalig na si Mrs. Elizabeth Marsan, God bless, shalom, please pray for Elizabeth Marsan and families. Sister, meron po ba diyang mga nag-sharing, nagbahagi sa ating Facebook comment section? Meron, fathers. Mula kay kapanalig Remis Chow, sabi niya, maagang dinaya ng demonyo ang aking isipan nang alam ko noon ay ang mayaman lang ang may Diyos at ang mahirap ay walang Diyos. Galing ako sa malaking pamilya at mahirap ang buhay. Pero sa pamamagitan ng simbahan, may mga tao siyang pinadala at nagsabi sa akin na bumalik sa simbahan. Totoo na nabuksan ang isipan ko na ang Diyos ay laging nandidiyan. Hinihintay lang ang pagtawag ko sa Kanya. Ngayon ay may 5 anak na ako at kapag may krisis, sinasabi ng mga anak ko sa aming mag-asawa na we should hold on to sa MFA memorials ng Diyos sa amin. Ayan, salamat po. Kapanalig Remis Chow. Si Narciso Marquez naman, sabi niya, salamat Father, naunawaan ko na po kung bakit may nobena alang-alang sa mga sagradong sugat ng Panginoon. Ako po ay sa sugat sa balikat ng Panginoon para sa mga kaluluwa sa purgatorio at aking ding mga sugat. Ayan, si Kapanalig Bok Valbuena, healing prayer po for Lina Lee Valbuena at Eleanor Solis. Lord, bigyan mo kami ng kagalingan at kalakasan. Amen. Mula naman kay Kapanalig Luis Santos, parang nabasa niyo na to, Father. Si Raquel Saclolo, marami po akong naranasan na pag-aalinlangan sa Panginoon sa mga panahong ako'y nalulugmok sa mga pagsubok na binibigay sa akin. Ngunit ito ay ibinibigay ng ating Panginoon sa atin dahil alam niyang ito ay makakayanan sa patuloy na patnubay niya sa atin sa mga krisis na dumarating. Ayan. Si Kapanalig Caridad Valondo Longanilla, tulad po ni Santo Tomas,
mahina po ang aking pananampalataya. Ngunit nung lagi akong nakikinig ng mabuting balita, unti-unti ko pong binabago ang aking paniniwala at faith sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Yan. Ito naman pong meron pa po kanina, hindi ko pa lang siya mabasa. Tapos marami pong bumabate, Father, si Chug Junior Mutok, Tesay Espina, Maria Socorro de la Rama, si Brother Russell Matthew Patolot, Lululin is watching from Gagalangin, Tondo. Good evening daw po sa inyo, Father, sa akin at sa lahat ng kapanalig. Si Caridad Balondo Lumanilla, bumabati po from Gagalangin. Mirna Lopez, Joy Martinez Dueñas, magandang gabi daw po. Lilia Mercene, Cynthia Orozco, Blessed Sunday, Father Ado at Sister Rose. Si Mirna Lopez, sabi niya, ang ganda po ng kanta. Si ano po yun, yung kumanta po ay si Jose Marichan. Si Mr. Christmas, yan. Jose Marichan, ang title po nun ay Empty Heart, yan. At bumabati din po may request din po si Kapanalig Raquel Saclolo. Humihingi po ako ng panalangin sa nalalapit na operasyon ng katarata this week or early next week at sa doktor na gagawa ng procedure na ito. Naway gabayan siya ng banal na espiritu na maging maayos ang lahat. Sa right eye po muna at bigyan din po ako ng lakas na makayanan nito. Marami pong salamat. Bumabati din po si Rosabeth Bunda, Nida Jose, Bernaline Madrid, Felix Reyes, Beth Dala, Tessie Tuason, Loretta Nieto Akupang from Santa Cruz Parish, Tanzania, Botas, Baby Rose Macalino, si Remles Chow ay from Malabon, Candida Cruz from Montalban, Medi De La Rosa from Orani, Bataan, si Esther Papa, Jessica Jung, Marisa Ferrer, Erwin Olaes, Arnold Tolentino, Grace Dacanay Adalia, pray for us daw po. Si Fe Escobedo Gabon, Leonila Flores Berganza, She Baste, Carmelita Gopez Manalo, meron pa ba? May humabol pa si Tesset Wason, sabi niya, dumating sa punto ang pag-aalinlangan ko dahil sa sitwasyon po, pero nagtaka ako, gusto ko nang bumitaw, pero dito hinayaan ng Diyos na mawawalay sa Kanya. Hanggang sa ito ay unti-unti kong naunawaan, kaya hanggang ngayon, narito pa rin ako sa komunidad ng Daang Katekuminado. Yan. Salamat Kapanalig Tessie Tuason. Bumabati din si Dory Nene Sanchez. Hello po at good evening sa inyo, Father and Sister. Ayan, Father. Aba, may humabol pa. Si Mitch Ferrer, humabol, Father. Good evening po. Thank you po sa inyo. Please pray for me. Sobrang dami ko pong kinakaharap na pagsubok ngayon sa buhay. So, makakaasa po kayo, mga kapanalig, nakasama po kayong lagi sa aming mga panalangin. Salamat, sister, sa ating mga kapanalig, no, na patuloy na sumusubaybay sa atin, kasama nating nagninilay, no. At natutulungan din po kami ng inyong mga pagbabahagi, no. Alam niyo po, kapag binabahagi niyo ang inyong mga karanasan, mas nabibigyan liwanag yung ating mga pinag-uusapan. Ngunit hindi lang po iyon, no, dahil may marami tayong kapanalig na nakikinig din, no, sa buong Pilipinas, sa ibang bansa, na natutulungan din ng inyong mga pag-sharing at pagbabahagi, no. Kaya nagpapasalamat po kami pag generous kayo sa pagbabahagi ng inyong karanasan, buhay, reflection at pananampalataya, no. So sister, gusto ko lang sanang sabihin sa ating mga kapanalig na ang amin pong ministry, Arkham Ministry on Biblical Apostolate, ay magkakaroon ng mission to the prisons, no, sa
July 26, no? Nung nakaraan po ay pumunta kami sa mga ospital. Ngayon po naman ay pupunta kami sa mga kulungan. Pupunta po kami sa correctional, sa MYRC, yung Youth Rehabilitation and Correction sa Quiapo, sa Manila City Jail, no? Panalangin niyo po kami na sapagkat magdadala po kami ng mabuting balita doon. At sa ating mga kapanalig na libre po, kung libre po kayo kapag Martes ng gabi, ang aming ministry po ay nagkakaroon ng live, no, na Biblical Spirituality Weekly. Ito po ay Lectio Divina at meron pong mga nag-share, no, na mga galing sa aming ministry na napakaganda po, no. Kung gusto niyo pong makilahok at gusto niyo rin pong mag-share, pwede po kayong pumunta, no. Punta lang po kayo sa Arca Ministry on Biblical Apostolate Facebook page, no. Okay, sister, siguro kailangan na nating magpasalamat sa ating mga kapanalig na nakasama natin ngayon, no, sa isang napakagandang gabi. Okay, so maraming salamat, Father Ado, at maraming salamat din sa ating mga faithful followers, mga kapanalig. Salamat sa lahat na nagpadala ng comments, mga kahilingan at pagbate at nakiisa sa atin ngayong gabi. Inaasahan ko po na makakasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng co-pilot natin sa studio, ng Veritas 846 ni Kenneth Corbilla na ating PA, ni Jimmy Francisco sa technical side. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa lahat ng grasyang ipinagkaloob mo sa amin, lalo na sa halimbawa ni Santo Tomas. Kapag nag-aalilangan kami at nagtatanong kung ano ang kalooban mo, magtiwala nawa kami sa iyo, Panginoon, at tulungan mo kaming lumago mula sa karanasang iyon. Santo Tomas, Apostol, ipanalangin mo kami. Hingin na natin ang bendisyon mula kay Father Ado. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Magpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang kapayapaang dulot ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang katotohanan.